Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Because the Spirit moves in this place. Amen! Hallelujah! The Lord is here right now. Hallelujah! He is here. Amen! Thank you, Jesus. Glory to your name. Hallelujah! 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 Thank you, Lord. Let the Spirit break in. Come on! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Thank you, Jesus, for your Spirit moving, oh God, in this place, in this temple, in the midst of your people, oh God. Hallelujah! 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 Yeah. Praise God! Hallelujah! Tunay nga mga kapatid na ang Panginoon ay nasa kalagitnaan ng bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. Huwag nating kakalimutan mga kapatid, ano man ang ating mga kaabalahan, ano man ang ating mga isineselebrate, ano man ang ating mga seasons. Amen. The Lord is always here in this place, mga kapatid. Amen. Not only in this building, in this church, but within all of us, mga kapatid, na naririto upang handang magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Amen. And I thank the Lord for the privilege once again to stand behind the pulpit. Mga kapatid, as you could all know, your pastor is, mga kapatid, again, in his presbyter, mga kapatid, office, doing his job, mga kapatid. Siya po ay nasa RTCM ngayon, magpipreach. And as we continue to celebrate God's goodness, let's also pray for our pastor, mga kapatid. Praise the Lord as we celebrate today's Mother's Day, mga kapatid. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. Palakpakan naman natin ang lahat ng mga nanay. Praise the Lord. At salamat sa mga naghanda. Amen. At sana may maghahanda pa. Meron ba? 0995-988. Ganun po ba? God bless you. At sa lahat na nakaka-appreciate, mga kapatid, at amen, nagbibigay po kayo sa lahat ng mga nanay. God bless you all. Salamat sa inyong mga pagbati, mga kapatid. So, mga tatay, excuse me muna po. Araw po namin ngayon, ipagpaumanhin po ninyo kung ang inyo pong lingkod ang mga ngaral sa likod ng pulpito as a mother, mga kapatid, also celebrating Mother's Day. So, mga tatay, pasensya na po. Tabi-tabi lang, mga kapatid. So, without further ado, mga kapatid, let's open our Bible. In Proverbs chapter 31, as we all know, ano po ba ang Proverbs 31? It is the virtuous woman, mga kapatid. Ayan. So, alam na nila. Proverbs 31 is all about the virtuous woman. So, mahaba-haba ng konti. Bear with me and I will read this, mga kapatid. Anong bang version akin sa atin? King James. Yan, King James. 31 verse 10. The virtuous woman. Sabi dito, mga kapatid, nandyan na po ba kayo? Samahan niyo po ako, mga kapatid, sa pagbabasa as we read the virtuous woman on Proverbs 31. Verse 10, who can find a virtuous woman? May nakita na ba kayo? Sabi, mga kapatid, for her price is far above rubies. The heart of her husband that safely trusts in her, so that he shall no need of spoil. Hindi niya daw kami kailangan i-spoil. Pwede rin naman minsan. May sumasagot. Diba? She will do him good and not evil all the days of her life. She seeketh wool and flax and worketh willingly. She worketh willingly with her hands. She is like the merchant ships that bringeth her food from afar. 15, she riseth also while it is yet night. Shout out sa lahat ng gumigising ng madaling araw. And giveth meat to her household, and a portion to her maidens. She considereth a field, and buyeth it with the fruit of her hand. She planted a vineyard. She girdeth her loins with strength, and strengtheneth her arms. 18, she perceived that her merchandise is good,
her candle goeth not out by night. She layeth her hands to the spindle, and her hands hold the distaff. 20, she stretcheth out her hands to the poor. Yea, she reacheth forth her hands to the needy. Verse 21, she is not afraid of the snow for her household, for all her household are clothed with scarlet. Matindi mga kapatid, di ba? Sabi po, she maketh herself coverings of tapestry. Her clothing is silk and purple. 23, her husband is known in the gates when she sitteth among the elders of the land. Liwanagin natin to, ha? Hindi daw to chismosa, mga kapatid, ha? Hindi to nakikipag-umpukan, mga kapatid. Pero, sa malayo pa lamang daw ay kilala niya na ang kanyang asawa, mga kapatid. 24, she maketh fine linen and selleth it, and delivereth girdles unto the merchant. O, naghahanap buhay din siya, mga kapatid. Dito tayo magpo-focus sa 25 hanggang 31, mga kapatid. Sabi po, strength and honor are her clothing, and she shall rejoice in time to come. 26, she openeth her mouth with wisdom, and in her tongue is the law of kindness. 27, she looketh well to the way of her household, and eateth not bread of idleness. Di daw po tayo tamad, mga kapatid. Her children arise up and call her blessed. Take note, mga kabataan. You call us as mothers, as blessed, and her husbands also, and he praiseth her. 29, my daughters have done virtuously, but thou excellent in them all. Favor is deceitful, and beauty is in vain, but the woman that feareth the Lord, she shall be praised. Last verse, give her of the fruit of her hands, and let her own works praise her in the gates. Palakpakan po natin ang salita ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa pagkakabasa ng salita ng Panginoon. Lord, salamat sa iyong biyaya, sa iyong mga salita. Sa umagang ito, biyayaan niyo po kami ng wisdom, Panginoon. Let your anointing be upon your people, Panginoon, especially your child, Panginoon, na hinayaan mong mangaral, Panginoon. Gamitin mo po ang iyong lingkod at patuloy na magpala ka sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Especially as we honor the mothers today, Panginoon. Hallelujah. As we celebrate with them, Panginoon, patuloy mo kaming pagpapalain, Panginoon, ng iyong mga salita. Hallelujah. O God, at patuloy na ikaw ang magbibiyaya ng mga salitang ito upang aming matutunan. Hallelujah. And we claim all of this, O God, in the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Amen. And let me speak to you with the title, Imperfectly Perfect. Mothers, or the high calling of mothers. We are imperfect, mga kapatid, but also perfect, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. You may be seated, mga kapatid, as you greet with smile sa inyo pong mga katabi. Amen. Sa umagang ito, mga kapatid, we honor mothers. Amen? Hallelujah. At syempre, alam naman natin na ang mga nanay is a God's design. And I want to tell you today, mga kapatid, that motherhood is not easy. Motherhood is not a job, mga kapatid. It is more than a job, mga kapatid. It is a calling. Ladies, motherhood is a calling. Motherhood is a ministry. And it is a reflection of God's own nurturing heart. Ang puso ng Panginoon, mga kapatid, ay dinedemonstrate niya sa pamamagitan ng ating mga ina. Amen? Yung pagmamahal ng Diyos ay pagsasabi ng ibinibigay ko ang inyong mga ina sa inyo. Amen? Praise the Lord. So sa umagang ito, let's explore, mga kapatid, the role of our mothers, mga kapatid, and what the scriptures told us about our mothers. Amen? So sabi nga, mga kapatid, yung mga nanay,
kadalasan mga kapatid, kapag pinag-uusapan ay nanay, ano po ba yung sinasabi natin? Mama, ano ulam? Hindi lang yon, kayo talaga, oh. Lagi na lang kayong patrending eh. Diba? Pag uwi pa lang ng bahay natin o pregising pa lang natin, diba, ay iniisip na lagi natin, Ma! Diba? Anong gagawin? Magtututbrush ba ako? Pati ba naman yun? Diba? So, kadalasan mga kapatid, ang lagi nating tinatakbo ay ang ating mga nanay. So, patuloy ko rin mga kapatid na binibigyang pugay, lalo na yung mga walang mga mothers dito sa atin mga kapatid. Amen. So, the Lord speak to us today mga kapatid na gusto nating alalahanin na yung ating mga nanay. Paano ba sila nagbigay mga kapatid ng pag-ibig sa bawat isa sa atin? God often uses the image of a mother to describe His own love. Amen? So, mother reflects God's mga kapatid, character. So, kung ano yung sa tingin nakita natin sa ating mga magulang, kapag pagising natin, lalo na yung nanay natin, pagising pa lang natin, di ba? Lalo na yung mga anak dyan na wala nang ginagawa, pagising pa lang ay may pagkain na. Di ba? Mga kapatid, sino narito nakaranas na pagising may pagkain na? Ginigising na lang. Napakapalad yung mga anak. Napakapalad yung mga anak. Amen? Mapalad kayo na pagising nyo pa lang ay meron ng nakahaing pagkain. Kakain na lang kayo. Diba? Minsan, hindi pa natin maidilat yung mga mata natin, di ba, mga kapatid? So, yun ay pagsasabi na mahal tayo ng Diyos. Di ba? Tingnan nyo mga kapatid, ang Panginoon ay Espiritu. Hindi niya masabi sa atin, hindi niya magawa sa atin, hindi niya Pero anong ginawa niya? Pinadala niya sa atin yung mga nanay natin. Para ano? Para mag-care sa atin. Diba? Para paggising pa lang natin, nakahanda na. Hindi para i-spoil kayo, mga kapatid. Hindi para, mga kapatid, paggising nyo ay talagang, hayahayang buhay. Hindi ganon. Just to remind you that, hallelujah, mahal tayo ng Panginoon. Iniibig niya tayo. He wants to care for us. So, anong ginawa niya, mga kapatid? Ipinadala niya sa atin ang ating mga nanay. Amen? Sabihin nga natin, salamat naman sa almusal. Nagpapasalamat ba kayo sa mama nyo pagkakakain? Kasi sila yung naghain, di ba? Sila yung nagluto, sila yung nagpagod. Di ba? Kapatid. So, dapat pasalamatan natin sila, mga kapatid, as we thank the Lord for every day's provision and supply. Tama po ba, mga kapatid? Amen. Palakpakan naman natin ang Panginoon. So, sabi ng Isaiah 66:13, as a mother's comfort her child, so will I comfort you. Maliwanag yan, mga kapatid, di ba? As a mother, bakit pa babanggitin ng Panginoon yun? Di ba pwede namang sabihin ng Panginoon na, I comfort you. I give you comfort. Di ba? I give you strength. Pero bakit kailangan niya sabihin na, as a mother, comforts her child? Paano ba mag-comfort ang nanay sa isang bata? Di ba? Kahit na mali na yung ginawa niya minsan, umiyak, nalaglag dahil sa kalikutan, anong gagawin ng nanay? Palitin nyo na sa isip nyo yan, hindi ganun ang mga nanay. Minsan, napapagod din, nasasagad lang. Unawain nyo. Pero kadalasan, aminin nyo, kadalasan, kahit gaano katigas ang ulo ng isang anak o ng pamilya, mga kapatid, kapag nanay na ang magbibigay ng comfort, tama ba? Di ba wala tayong ibang gagawin? Yayakapin lang natin sila. Minsan anong gagawin? Di natin sila papaluin, di ba? Minsan magwawalang kibo na lang tayo. Sino rito yung nanay na mahilig na walang kibo? Parang Sister Jenny lang. May house rules pang uulitin. Di ba? Minsan nahuli kami. Sino ba yung bumati sa amin no? Nag-strat plan kami. Then nagsasaway ako kay JB, siya nagsasaway kay Hannah or kay Misha. Tapos sabi, may bumate, sabi niya, galit na po kayo niyan. Parang pareho kami minsan eh. Kala niya lang mga kapatid, high volume, high pitch ako. Pero ako po yung pinakamalumanay sa bahay. Wala kumikibo ah. Nagre-react ka. Praise the Lord. Amen. So, mga kapatid, makikita natin dito sa salita ng Panginoon na
yung function ng isang nanay, mga kapatid, sa ating tahanan, yan po ay inilagay sa atin ng Panginoon para ma-mirror natin. Makita natin, masalamin natin, mga kapatid, kung paano po mag-comfort ang Panginoon with tenderness and with care. Yan po ang ating mga nanay. So, a mother's touch, mga kapatid, her prayers, her discipline, and all the love, mga kapatid, are all point to our divine God. Amen? So kapag dinidisiplina tayo ng ating mga nanay, kapag tayo ay ipinapanalangin ng ating mga nanay, kapag tayo ay sinasabihan at kinakausap ng ating mga nanay, mga kapatid, yan pala ay pangungusap ng ating Panginoon. Yan pala, mga kapatid, ay pag-ibig, mga kapatid, at pagsasabi, mga kapatid, ng Panginoon na naririto ako. Amen? Hallelujah. Kasama nyo ako. This is my way of saying, I love you. Sabi ng Panginoon, mga kapatid. Kaya wag nating, mga kapatid, i-dishonor ang ating mga magulang. Because when we dishonor our mothers, mga kapatid, we dishonor our God, mga kapatid. Because it is His reflection of love, amen, and His divine guidance upon all of us. The sacrifices of the mothers echoes Christ. Amen. Her comfort reflects the Spirit, and her presence become a sanctuary for her children. Iba pa rin talaga kapag ka nandun ka sa tabi ng mama mo. Amen? Iba pa rin, mga kapatid. Amen? Iba pa rin kapag ka ang nanay na yung nagbigay ng payo at comfort sa'yo, mga kapatid. Kahit gaano pa karami, aminin natin, mga kabataan. Kahit gaano karami tayong kaibigan, amen? Kahit gaano tayo karami na mga kakilala, pero kapag ang mga magulang natin ay naunawaan natin at naintindihan natin kung paano sila magbigay ng payo sa atin, saka lang natin masasabi na, kaya pala. Amen? Meron na ba kayong, kaya pala? Sabihin nga natin, kaya pala. Diba? Kaya madalas sabihin ng mga nanay, hintayin mong maging nanay ka din. Ihintayin pa ba nating maging nanay ka muna bago masabi mo yung, kaya pala? Mga kapatid, syempre dapat hindi na. Kasi ginaguide tayo ng ating simbahan, mga kapatid, ng ating church para maunawaan natin ang ating mga nanay. Amen? Because mothers are shaped, hallelujah, generations through faith. Diba, mga kapatid, kapag ang nanay natin ay mananampalataya, it is an advantage, mga kapatid. Amen? Yan ay napakagandang bagay, mga kapatid. Example niyan ay si Timothy. Amen? Si Timothy, mga kapatid, maha-highlight ang kanyang buhay na binabanggit sa Biblia ang kanyang nanay at ang kanyang lola. Bakit, mga kapatid? Because Timothy grown up, hallelujah, with surroundings of mothers and grandmothers who are believers, mga kapatid, kung saan na-credit ni Apostle Paul si Timothy sa pagkakaroon ng pagkakaunawa sa pananampalataya because he became a successful, mga kapatid, in his ministry because of Timothy. Hallelujah. The faith that is passed down by godly women. Amen. So napakapalad nyo, mga kabataan, mga tatay, amen, mga may asawa, kapatid, hallelujah, lola, mga kapatid, na meron po kayong mga kilalang nanay na mananampalataya. Amen. Naniniwala po ba kayo dyan, mga kapatid? Praise the Lord. Salamat sa ating mga nanay, mga lola, mga kapatid, hallelujah, who are spiritual, mga kapatid, because makikita natin ang kanilang buhay at testimony sa paglilingkod, hallelujah, at pagkakaroon ng pananampalataya. Amen? Alam niyo po ba na ang mga nanay ay spiritual gardeners? Actually, mga kapatid, hallelujah, kaya pala, sila rito mga plantita. Ako lang? Ako lang ba? Praise the Lord. Alam niyo, habang ginagawa ko yan last week, mga kapatid, yung mga flowers na yan na nasa ulo nyo na nakikita ko, ang cute. Yung mga flowers na yan, habang nakikita ko yan, mga kapatid, at ginagawa ko yan, mga kapatid, natutuwa po ako, mga kapatid, at naiisip ko, ang mga nanay ba ay katulad ng bulaklak?
ng mga halaman, mga kapatid. Actually, when mostly women are echoed with flowers, with plants, mga kapatid. Amen? Mothers are like that. Each one is different. Pare-pareho ba yung nakita niyong bulaklak ngayong araw na to? Diba? Each one is different. Each one has their own stories. Amen? Their own strength and their own fragrance. But all are planted by God, blooming in homes, communities, and churches with love, strength, and with grace. Amen? Para tayong mga bulaklak. Pag naging bulaklak kayo, anong gusto nyong maging bulaklak kayo? Sana daw. Praise the Lord, di ba? Napakaganda, mga kapatid. Sabi po, mga kapatid, na mothers are like flowers in God's garden. Amen? Sabi nga ng verse 25, she is clothed with strength and dignity. She laughed at the days to come. She speaks with wisdom and faithful, mga kapatid, instruction on her tongue. Her children arise and call her blessed, and her husband also, he praised her. Charm is deceptive, and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. Honor her for all that her hands have done, and let her works bring her praise at the city gate. Sabi ng NLT version, mga kapatid. So, mothers are planted by God. Diba? Para pala tayong halaman, mga kapatid, na ang Diyos yung gardener natin. Amen. Siya yung naglagay sa atin sa ating mga tahanan. Kaya, mga kapatid, hallelujah, kung iniisip nyo man na ang mga magulang nyo o ang mga nanay nyo ay hindi nyo gusto, magdalawang isip kayo. Sapagkat Diyos ang naglagay niyan, mga kapatid. Ano man ang nararamdaman nyo, nararanasan natin sa tahanan natin, sa ating mga relationship natin, sa ating mga nanay, mga kapatid. I want to tell you today, church, mothers are planted by God, mga kapatid. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng ating mga ina, mga kapatid. Sabi ng Psalms 1 verse 3, they are like tree planted by the streams of water, which yields in fruit in season, and whose leaf does not wither, and whatever they do, it is prosper, mga kapatid. Just like a gardener, mga kapatid, our God chooses to plant, hallelujah, mothers, hallelujah, in place with their families and homes, where she is needed most. Naniniwala ako, mga kapatid, na kung saan tayo nilagay ng Panginoon, kung sinong pamilya ang ibinigay niya sa atin, mga kapatid, sapagkat kailangan nila tayo, mga nanay. Amen. Kung iniisip man natin at nararamdaman natin sa umagang ito na wala tayong kinalalagyan o wala tayong gamit, mga kapatid, gusto kong i-encourage ka sa umagang ito, Mami, nanay, hallelujah, mother, ano pa bang tawag? Praise the Lord. Ini-encourage ko po kayo ngayon sa umagang ito. We are needed. Our family needs us, mga kapatid. Hallelujah. Kaya wag tayong magpakapagod, mga kapatid, na sila'y arugain sapagkat ang Diyos mismo ang naglagay sa kanila sa atin, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Maaaring tayo man ay biological, mga kapatid, mothers, o tayo man ay adoptive, mga kapatid, o meron man nangangalaga sa bawat isa sa atin, o may nagme-mentor or spiritually calling. Sabi ko nga kanina, motherhood is a calling, mga kapatid. Hindi po aksidente na tayo po ay inilagay ng Panginoon sa mga pamilya natin, mga kapatid. Amen. It is God's design, mga kapatid. Mothers are not self-made. They are God-planted, God-nurtured, and God-purposed, mga kapatid. Hallelujah. When rooted in the Word of God, they can endure drought, storms, long seasons of waiting, and still blooms. Tingnan ko nga yung mga blooming. Nakangiti sila. Tingin nga ng mga blooming, sabi ni Lord, mga kapatid. Diba? Kahit gano'n na karaming problema ng mga nanay, kahit dami na ng konsumisyon, mga kapatid, kahit dami na ng dinadala sa puso niyan, mga kapatid, hallelujah, kahit gano'n man, mga kapatid, ang pinagdadaanan, hallelujah, gusto kong marinig mo sa umagang ito, nanay, hallelujah, mommy, mothers, hallelujah,
kayang-kaya mo pa rin mag-bloom. Amen? Kayang-kaya mo pa rin, mga kapatid, ang lahat ng mga bagay na yan sapagkat ang Diyos, amen, ang may purpose ng pagiging isang ina, mga kapatid. Hallelujah. Tandaan nyo, mga kapatid, na kapag nag-bloom ang mga nanay, pansinin nyo, mga kapatid, sabi nga, kapag masaya ang nanay, masaya ang bahay. Tama po ba, mga kapatid? Kapag masaya po, mga kapatid, ang ina ng tahanan, masaya po ang lahat. Pero pag galit si nanay, di ba, mga kapatid? Tingnan nyo, mga kapatid, kapag blooming ang mga nanay, di ba? Sige, tingnan na lang natin yung plants. Kapag umulan, pagtapos umulan, pumunta kayo sa garden o kahit saang lugar kayo na merong halaman, ano nangyayari? Di ba ang refreshing, mabango, mabulaklak, blooming, sunshine, mga kapatid. Di ba masaya lahat? Di ba kahit katatapos lang umulan, pero tuwang-tuwa tayo pag nakikita tayo na nagbo-bloom, mga kapatid, yung garden, na maganda yung garden, di ba, mga kapatid? Nakikita natin, mga kapatid, yung kagandahan, mga kapatid, ng paligid. Kaya dapat, palaging masaya yung mga nanay. Masaya ba tayo, mga nanay? Amen. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. So, ano man yung storm na pagdaanan natin, remain beautiful. Ay. Tingnan ko nga yung mga beautiful dyan. Tingnan nga natin yung mga beautiful na yan, ng mga nanay, mga kapatid. Hindi lang tuwing Mother's Day tayo dapat masaya. Dapat araw-araw tayong masaya, mga nanay. Amen. Kahit maraming bagyo sa buhay, mga kapatid, manatili tayong matatag sa harapan ng Panginoon. Amen? Parang ano lang yan parang, asa na ba yung rose nyo? Tingnan nyo yung rose nyo. Diba? Isa sa pinakasikat, isa sa pinakakilala, mga kapatid, na bulaklak. Diba? Naniniwala ako, mga kapatid, naaalala nyo pa yung preaching kong rose with thorns, mga kapatid. Alala nyo pa? Diba? Mga kapatid, yan may thorns yan. Sa mga nanay, yung love natin minsan may kasamang pain and sacrifices. Diba? Hindi lahat yung ganda lang ng roses yung kailangan mong i-appreciate. Minsan, i-appreciate din natin yung thorns sa buhay natin, mga kapatid. Kasi yan yung nagpapatatag sa atin Sino rito yung nanay na walang problema? Hindi ako yun. Eto may thorns daw. Di, wala na Loko-moko. Wala. Tinanggal na nung nagbebenta. Praise the Lord. So, dito sa part na to meron. Yan. Di ba? Hindi pwedeng, pag kinuha mo siya, ang kukunin mo lang ay yung bulaklak. Puputulin mo to. Hindi mo makukuha yung tangkay. So, walang thorns. Walang thorns. Pero ito lang. Ma-appreciate mo yung beauty, yung ulo lang, yung anong tawag dito, bulb lang. Ma-appreciate niyo yung beauty. Di ba hindi? Ang mga nanay, full package yan. Kayo naman Tama ba? Di ba? Hindi pwedeng, yung gusto mong nanay, tahimik lang. Tama ba? Mga kapatid, yan si Sister Jenny, kahit gano'ng katahimik yan, mag-iingay din yan. Tama ba? Pag ba naman pinuno mo, paano hindi mag-iingay? Di ba? Hindi pwedeng, mga kapatid, ang mga nanay, yung gusto mo lang yung ugali. Ang gusto kong ugali ng nanay ko, ito. Kailangan ng nanay ko ganito. Kailangan ng nanay ko ito. Kailangan yung asawa ko ganito. Kailangan yung ano kami, robot? Di kami robot, mga kapatid. Katulad nyo rin po kami, mga kapatid. We have all our flaws. Amen? Meron tayong pagkakaiba-iba, mga kapatid. Pero, mga kapatid, sabi nga ng salita ng Diyos, all things work together for good, mga kapatid. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. So, kailangan natin i-appreciate, mga kapatid, yung kabuuan ng rosas.
Diba? Ganyan din po ang ating mga nanay, mga kapatid. Meron tayong kanya-kanyang mga pain and sacrifices, but we still blooms. Right? We still blooms, mga kapatid. We can still be full of grace and fragrance. Yan. Dapat daw mga nanay mababango. Hindi lang nagbo-bloom with fragrance, mga kapatid. Ba't natatawa kayo? Ano bang amoy? Amoy kating ko na daw mo, Pastor. Praise the Lord. So, dapat mga kapatid, mga nanay nagbo-bloom at mabango. So, because we are reflection of God's beauty. Amen. Lahat ng mga nanay na magandang mga nanay, magsabing, praise the Lord. Aba, magaganda talaga. Sabi niyang Song of Solomon in chapter 2, verse 1 to 2, I am a rose of Sharon, a lily of the valley, like a lily among thorns is my darling among the young women. So, mothers are created by God that reflects the beauty, mga kapatid, or His beauty. Not just an outward appearance, but in character and spirit. Amen? Not just with a reflection sa outward appearance, but also in spirit. Dapat daw ang mga nanay, sweet spirit. Sweet naman ba? Nasaan na yung spirit? Praise the Lord. Sabi ng 1 Peter chapter 3, verse 3 to 4, your beauty should not come on outward adornment. Ano man ang suot niyan, pambahay man yan, mga kapatid, pero nagre-reflect ang ganda niyan dahil maayos ang ugali niyan. Amen? Praise the Lord. So, dapat mga kapatid na hindi lamang tayo nagpapakita ng panlabas na kaanyuan, the unfading beauty, mga kapatid, but a gentle and quiet spirit. Quiet daw. Quiet ba tayo, mga nanay? Ang tanong kasi, sumasagot ang mga kabataan, ang tanong kasi, bakit maingay ang mga nanay? Bakit magulo ang mga nanay? Sabi sa inyo kanina, mga kapatid, sumasagot kayo kanina, pag masaya ang nanay, masaya ang? Tanong, bakit maingay ang nanay? Kasi maingay ang tahanan. Amen? Kasi magulo ang mga anak, mga kapatid. Kasi hindi magkasundo sa asawa, mga kapatid. Pero hindi yan ang design ng Panginoon. Sa umagang ito, I want to remind you today that God's design for mothers, mga kapatid, had a quiet spirit. Amen? Hallelujah. Dapat malaman natin, mga kapatid, na ang mga nanay natin, mga kapatid, hindi lang magaganda, kundi compassionate, resilient, humble, and faithful, mga kapatid. Ipakita natin, mga kapatid, yung ating quiet spirit, mga kapatid. Hallelujah. Hindi lamang ito sa literal na pag-iingay, mga kapatid, kung hindi dahil sa Espiritu, mga kapatid, na buhay sa atin, mga kapatid. The Spirit that is within us, mga kapatid, is the Spirit of the Lord. Amen. That leads us into faithfulness, mga kapatid. Hallelujah. Kapag nananalangin ng mga nanay, mga kapatid, nananalangin yan para sa pamilya. Praise the Lord. Makikita natin sa umagang ito, mga kapatid, that when she puts, mga kapatid, of herself away, he puts his family first, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Hindi man natin, mga kapatid, nakikita ito ng literal, pero sa umagang ito, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, sa mga asawa, sa mga anak, sa mga kapatid at mga magulang, na ang mga nanay, mga kapatid, hallelujah, is full of sacrifices. Hindi ko to sinasabi because I am a mother, mga kapatid, or I have an experience, but I want to tell you today, this is the Word of God, mga kapatid, sa umagang ito. Ang sabi ng 2 Corinthians, mga kapatid, 2:15, mothers provide healing and fragrance. In 2 Corinthians 2:15, for we are God
mga kapatid, the pleasing aroma of Christ among who are being saved and those who are perishing. Just like flowers, mga kapatid, amen, we carry a fragrance. Hindi ito literal na amoy, mga kapatid. Hindi ito basta-basta, mga kapatid, hallelujah, but, mga kapatid, an impact. Mothers carry the sweet aroma of Christ into the lives of those around them. This presence of calm, mga kapatid, spirit, hallelujah, and the prayer that lingers in the atmospheres, hallelujah, na hindi man natin long spoken, mga kapatid, ay nararanasan ng lahat, mga kapatid. Some of us here today had a praying mother and grandmothers. Church, I want you to know today, listen, you have a praying mothers and grandmothers. You are blessed, mga kapatid, to have such mothers in your side who can kneel, mga kapatid, hallelujah, before the Lord. Alam niyo po ba, mga kapatid, na napaka-blessed ng church na ito sapagkat maraming nanay ang nananalangin, mga kapatid. Amen? Salamat sa inyo, mga nanay na marunong manalangin, lumuhod sa harapan ng Panginoon, mga kapatid. You should be praised, mga kapatid. You should be acknowledged, mga kapatid, sapagkat ang lahat ng yan ay nararanasan ng ating mga pamilya. We mothers are just like lavenders. Amen? Lavenders is known for calming effect. Sino na rito nakaamoy ng lavender? Diba? Sa bahay, ganon. Or yung tsaa, mga kapatid. Pero alam niyo po ba na ang lavender, pag kinrush, mga kapatid, grabe po yung amoy niya. Yung sense niya, mga kapatid, hallelujah, or scent niya, mga kapatid. In some way, mga kapatid, kahit gaano man tayo i-press ng buhay, we are just like lavenders. Mothers, hallelujah, godly mothers, hallelujah, dapat hindi lalabas yung bitterness. Amen? Dapat ang hindi lalabas sa atin, mga kapatid, yung murmuring, complaining, mga kapatid, but peace, patience, hallelujah, and prayers, mga kapatid, because we mothers can bring healing through the word of wisdom, a warm meal, a strong hug, or even a silent tear, mga kapatid. Hallelujah. Maaaring hindi tayo ginagamit sa likuran ng pulpitong ito para mag-preach, mga kapatid. Maaaring marami sa atin, mga kapatid, hindi tayo ginagamit sa altar, mga kapatid, o maaaring marami sa atin, hindi tayo, mga kapatid, umaakyat sa likuran ng pulpitong ito. But I am blessed to all the mothers of this church, mga kapatid, who can give healing, mga kapatid. Hallelujah. Yan ang inyong mabango at masamyong amoy, mga kapatid. Hallelujah. Yan ang pagpapakita, mga kapatid, ng healing and fragrance ng buhay ng bawat mga nanay, mga kapatid. Hallelujah. Tayo man, mga kapatid, ay maraming pinagdaraanan. Mothers must be watered with love and honor. Salamat, mga kapatid, sa pagbibigay nyo ng honor. Sabi nga ng Ephesians chapter 6, verse 2, honor your father and mother, which is the first commandment, mga kapatid. Amen. Ito po yung salita ng Diyos, mga kapatid, na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Yan ang kauna-unahan, mga kapatid, na salita ng Diyos na mayroong pangako. Ang sino man, mga kapatid, na hindi rumespeto, magbigay, mga kapatid, honor sa kanilang mga magulang, nasa salita po ng Diyos, hindi tatanggap ng pangako. Amen? Walang pangako, mga kapatid, na matatanggap mula sa ating Panginoon. Amen? Sabi nga, flowers cannot survive without water and without light. Mothers need to be nurtured with love and honor. Because many mothers give so much of themselves, they grow weary. Marami sa mga nanay ngayon ay pagod na.
Pagod na, nahihirapan mga kapatid. Many mothers today are called to be sunlight and rain for the women who poured into our lives, mga kapatid. Maaaring may mga nanay tayo na hindi man nagsasalita at tahimik lamang. Give them love, mga kapatid. Give them encouragement. Speak words of affirmation. Kailan natin uling sinabing, thank you, ma? Ngayon bang Mother's Day lang? Kailan natin sinabi, mga kapatid, na I miss you, ma? Kamusta, ma? Diba, mga kapatid? Kami din ay mga parang bulaklak sa halamanan ng Diyos, mga kapatid. We may be planted with God's wisdom. We may be reflecting the beauty of our Creator. We may be releasing fragrance and spirit, mga kapatid, of healing, but we deserve love, care, and honor. Amen po ba, mga nanay? We deserve love, care, and honor, mga kapatid. Hallelujah. Maaari, mga kapatid, meron tayo ditong mga kasama sa gawain ng Panginoon sa ating mga kapatid na ang kanilang mga magulang, ang kanilang mga mama ay pumanaw na. Alam ko, masakit sa atin yon, mga kapatid, but I want you to keep the memory of your mothers with you. Their legacy, mga kapatid, na iniwan nila as faithful mothers. Mother sometimes, mga kapatid, sees as an imperfect creature of God. Di tayo perfecto, mga nanay. Napapagod din tayo, kaya hindi masamang magpahinga. Tama ba? Mga nanay? Hindi masamang magpahinga. Yes, God see the sacrifices of mothers. Sabi nga ng Proverbs 31:28, her children rise up and call her blessed, but often motherhood feels like thankless. Amen? Minsan hindi tayo napapasalamatan sa mga diapers na pinapalitan natin, sa mga platong hinuhugasan natin, sa mga damit na nilalaban natin, sa mga disiplinang hindi nasusunod, at sa exhaustion, mga kapatid. Amen. Yet God sees what others don't. Nakikita ng Diyos sa mga sacrifices natin, mga nanay. Amen. Nakikita yan ng Diyos. And God honors the mothers who wakes up early to pray, who stays up late to care, and who quietly serves with love. Mga nanay, mga kapatid, I feel you. Amen. Na nakikita ko po, mga kapatid, at nararanasan ang inyong mga nararanasan. God does not measure success by the world's standard, but by faithfulness. I admonish every LA today, every ladies today, nanay man tayo, lola man tayo, your unseen sacrifices are seen by all seeing God. Nakikita lahat ng Diyos yan, mga kapatid. Nararanasan natin, mga kapatid, na hirap at pagod. Nakikita yan lahat ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. And today, I want to tell you, mother, mga kapatid, that you are empowered by God's grace. Amen? Hallelujah. Mothers aren't expected to be perfect. Maaring may mga ugali ako, mga kapatid, at ugali ang ibang mga nanay na hindi nagugustuhan ng ating mga asawa, ng ating mga anak, ng ating mga in-laws, ng ating mga kaibigan, mga kapatid. But we are not perfect. Amen? But 2 Corinthians chapter 12, verse 9, God is encouraging us today. My grace is sufficient for you. Hallelujah. Just as present today, our faith, mga kapatid,
is leaning on God's grace. Let us just depend on God. Mothers may not be perfect, but the Lord we serve is a perfect God, mga kapatid. Hallelujah! Nakahanda ang Diyos na supplyan tayo ng kanyang biyaya, mga kapatid. Hallelujah! The grace of God, mga kapatid, hallelujah, is there for our postpartum mothers. Amen. Sino rito nakakaranas ng postpartum, mga kapatid? May the Lord heal you today. May the Lord, mga kapatid, give us grace to our rebellious teens. Amen? To our generations today. Hallelujah. The Lord is giving grace to your mothers. Mothers, you don't have to do it alone. I'm sorry, mga kapatid. Mga nanay, di tayo nag-iisa. The Lord is with us. Amen. God meets our weakness, mga kapatid. Nandito ang Panginoon sa tabi natin. Amen. Hallelujah. Hindi tayo mga perpektong tao, mga kapatid. Nasasaktan natin ang ating mga asawa, ang ating mga anak. May mga attitude tayo, mga kapatid, na hindi natin kayang mapagtagumpayan. Pero ang Diyos ay nakaalalay sa bawat isa sa atin sa umagang ito, mga kapatid. Mothers, your role is sacred. Your role is an image bearer of God's compassion, is stewards of His children and warriors in prayer. Listen, mothers, your role is sacred. Hallelujah. You are an image bearer of God's compassion, is stewards of His children and warriors in prayer. Whether you are a biological mom, an adoptive mom, or a spiritual mom, or maybe a grieving mom, you matter to God, mga kapatid. Mahalaga ka sa Diyos. Tandaan natin yan, mga nanay. Mahalaga tayo sa harapan ng Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Thank you, Jesus. Amen. Marami mang pinagdaraanan tayong mga nanay sa umagang ito. But we want to thank you, mothers. Happy Mother's Day, Mama, kay Mama Ellen. Praise the Lord. I thank her, mga kapatid, na we may not be a perfect mother and mother-in-law, mga kapatid, amen. Pero salamat sa kanya na ibinigay niya sa akin si Pastor June, mga kapatid. Kahit mahirap para sa kanya yon, mga kapatid. And I thank my mother, mga kapatid, also. She may not be perfect. Nanay Pressy, shout out. Happy Mother's Day. Hallelujah. But I want to tell you today, mga kapatid, this may not be a common preaching to you, mga kapatid. Hallelujah. But I want to tell you today, to this morning, mga kapatid, you are blessed with your mothers, mga kapatid. Amen. Blessed po ang bawat isa sa atin. We are one of the most honored roles in this scripture. Amen. Could you say it, mga kapatid, in Proverbs chapter 31? Mothers are there. We are honored as virtuous women of God, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Napakagandang basahin, mga kapatid. Napakagandang aralin, mga kapatid, that we are in the Bible, mga kapatid, as a virtuous woman of God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. And by this time, mga kapatid, let me give you my conclusion. Hallelujah. Tandaan natin, mga kapatid, we are empowered by the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po ay binibiyayaan ng Panginoon
Bagamat tayo may mga pinagdaraanan sa umagang ito, mga kapatid. Hallelujah, tayo po ay patuloy na binibiyayaan ng Panginoon, mga kapatid, ng pagpapala sa pamamagitan ng ating mga nanay. Praise the Lord. Hallelujah. Palagi nating tignan, mga kapatid, our mothers are priceless. According to Proverbs chapter 31, verse 10, a wife of a noble character, who can find it? Our mothers are priceless. If you think na walang kwentang iyong nanay, nagkakamali ka, kapatid. Mismong ang Bible nagsabi that godly mothers are treasures. We are treasures of this earth, mga kapatid, of our family. Hallelujah. The Bible or the scriptures teaches us the true worth is found in the mothers. A mothers whose lives is with integrity, faith, and love is valuable than all of this world, wealth of this world. So, never forget your value, mothers. Mga nanay, mga lola, mga kapatid, never forget your value. Amen? Even the world overlooks or underappreciate you. Kahit habang pinupunasan mo ang lamesa, umiiyak ka, hindi ka na-appreciate ng lahat. I want to tell you that you are valued by God. Sabi ng Proverbs 31, mga kapatid, she is trustworthy and wise. We mothers must be trustworthy and wise. Amen? Let us bring stability and wisdom to our home. Let not our words be careless, but seasoned with grace and truth. Marami mang times na gusto nating mag-tear down, mga kapatid, mag-give up. But let the wisdom of the Lord teach us, mga kapatid. Let us build up ourselves, mga kapatid. Develop natin ang ating mga sarili, matutunan natin dumepende sa Panginoon, mga kapatid. And children, our children is watching us. Hindi ko na mababago, mga kapatid, na kapag sinasabing nanay, maingay. Pero alam ko, mababago natin ang paningin ng mga tao sa atin kung tayo mismo ay magbabago, mga kapatid. Because the world is watching us. Our children is watching us. They listen to us and remember far more than what we think. Mothers, your word echoes in the heart of your children. Not for one day, not for an evening, mga kapatid, but for a lifetime. Pinakikinggan tayo ng ating mga anak, mga kapatid. Naaalala nila kung anong sinasabi natin sa kanila. Kaya ingatan natin ang ating mga pananalita sa kanila, mga kapatid. Our works may be in excellence and with care. Yes, mga kapatid, mothers are perfectionists. Kaya nga ang sabi ng mundo, mothers knows best. That's true, mga kapatid. Mothers wear more than one hat, more than one office, more than one ministry. Mga kapatid, others are caregivers. Others are cook. Others are nurse, mathematician, teachers. Marami tayong trabaho, mga kapatid. But the Proverbs 31, mga kapatid, is not praise, mga kapatid, simply because we are busy. Because
We may be many hats, but our works is with purpose and devotion, with love and with care, mga kapatid. Our labor may not be praised or recognized, but our love must be recognized, mga kapatid. Sana, mga kapatid, hindi lumabas sa mga bibig natin na hindi tayo mahal ng mga nanay natin. Masakit yun, mga kapatid. I salute all the working moms or the serving moms at homes, because you do it with your love and excellence and joy in the Lord. I'm sorry to be emotional, mga kapatid. Because you care for your family and for others too. Amen? Yan ang mga nanay eh. Buong barangay, tutulungan. Buong barangay, aasikasuhin. A virtuous mother doesn't care for her own. Amen? Thank you. Hallelujah. Because, mga kapatid, hallelujah, she models generosity and teaches her children to serve others. Salamat sa mga nanay na laging nandyan para alagaan ang gawain ng Panginoon. Thank you, Sister Alma, for always being there, guiding, in usherings. Amen. Hindi ko man po kayo mabanggit lahat, pero nagpapasalamat tayo. And I want to tell you today, church, one of the greatest gifts is our mothers. Amen. Because mother gives her heart, and cares even when hurting. Amen, mga nanay. Di ba kahit mahirap, kahit nasasaktan na tayo, mga kapatid, kahit hindi na tayo pinapansin, pero hindi dahil wala tayong choice. Because God created us like this. Amen. God created us like this, mga kapatid. With care, mga kapatid. And we serve even we are hurting, mga kapatid. Hallelujah. The impact of our godly mothers cannot be overstated. Kahit anong sabihin ko sa inyo dito, mga kapatid. Kahit ipaniwanag ko sa inyo, kulang pa. Para ipaliwanag ko kung gaano kayo ka-bless sa pagkakaroon ng inyong mga nanay, mga kapatid. Amen? Their sacrifices and their prayers, mga kapatid, hallelujah, they are growing. And they are developing, mga kapatid. Pag tayo ay iniibig ng ating mga nanay, yan ay nagpapatuloy, mga kapatid. So today, mga kapatid, it is not only Mother's Day celebration, but giving honor to all the mothers, mga kapatid, godly mothers who nurtured us, guide us, and stood by us through every seasons of our lives. Amen? Is the Lord. Mothers deserves to be honored. Hallelujah. The virtuous woman of Proverbs 31 is not only a checklist of perfection, it is a portrait of life. Ito ay katotohanan, mga kapatid, na ang inyong mga nanay po, mga kapatid, ay buhay na patotoo ng Diyos sa inyo, mga kapatid. Kaya i-honor natin sila, mahalin natin sila, mga kapatid, mahalin natin sila. Hallelujah. Kami ay nagmo-mourn din sa mga kapatid natin na walang mga nanay na, mga kapatid. God is in you, mga kapatid. God is near to your heart, mga kapatid. Let's all strive to reflect the virtues
or the beauty of the virtuous woman, not in our words, but in our lives. We may be imperfect persons, we may be imperfect in actions, or in our, mga kapatid, attitude, but God is a perfect God who lead us into perfection, mga kapatid. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Let's all stand, mga kapatid. Hallelujah.